Hello mga kasaltik! Welcome to Madam P TV. Eto na naman tayo, reading na naman today. Ayan, my gosh. Are you ready? 1, 2, 3, go! Ayan, may pa 1, 2, 3, go. Ano to? Karera. Anyway, itong gagawin natin reading is for collective love reading. Kung makakarelate ka, nakakaresonate ka, ibig sabihin ng reading para sa'yo. Pero kung hindi, pwedeng mag next video. O kaya pwede ka matulog, magpahinga ganyan. O gusto mo maglaro ka ng ML. Anyway, magra-reading ako sa collective kasi nagugutom ako. Ayoko magutom. My gosh, ang diet! Sana man lang makararanas naman ako ng cheese stick na daliri. Puro na lang kikiam. Di ba? Ayoko na. Gusto ko na ng cheese stick na daliri. Kaya mas maganda kung malakandilang daliri. Anyway, start na natin ng reading para hindi ako nag-iisip ng pagkain. Isipin natin na ang love life mo for our collective love reading. Okay. Ay, by the way, nakakaamoy ako ng gatas. Ano ba? Hindi, literal. Pwedeng ikaw ay uminom ng gatas ngayon or kaiinom mo lang ng gatas. Kailangan mo na mag-toothbrush. Anyway, this could be your reading ko, ikaw ito. Okay. Alamin natin anong meron sa iyong love life. Kunin mo na natin yung energy mo, tapos ng person mo, okay? Okay, your main energy will have the Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Queen of Wands, kukuha pa ko isa. The Ace of Pentacles and the Hierophant. Oy, taray, dami mong mga binibigyan ng advice ngayon. Anong meron? Sarili mo nga, hindi mo mabigyan ng advice, tapos magbibigay ka pa ng advice sa ibang tao. Totoo ba yung mga advice na yan? Baka yung advice na yan para sa sarili mo pero binibigay mo sa iba. Chos. Hindi, yung iba, pwedeng talagang nagbibigay ka ng advice ngayon na pwedeng makakatulong sa kanila pagdating sa na may kinalaman sa pera. Taray mo talaga, te. May advice ka tungkol sa pera. Advicean mo yung mga person na yan na maligo, okay? Kasi punong-puno na sila na ng negativity. Alam mo kung bakit? Kasi malamig ang panahon ngayon, kaya kailangan nilang maligo. Kasi hindi na sila naliligo, puro na sila negativity. Yun lang sabihin mo sa kanya. Hindi, yung iba sa inyo talagang nagiging proud ako sa iyo kasi ang dami mong binibigyan ng advice pagdating sa pera. At meron ka rin ng mga bagay or tao na kina-cut off sa buhay mo. And pera muna, ganyan. Pwedeng pera muna doon sa mga tao na kailangan ng pera. Pwedeng na tulungan mo. Napakagaling mo. Advicean mo nga ako. Okay? Wala naman akong utang, pero baka sakaling yung advice mo makatulong sa akin para pumayat yung mga daliri ko. Di ba? meron mga mag-a-advise dyan kung paano magpapayat. Diyos me! Kung alam mo lang. Kahit anong tumbling, walang nangyayari. Siguro stress ito Kasi stress ako sa love life mo Anyway, anong meron sa person mo? Sinong person nakakonect mo dito? Anyway, sorry kung may mga maririnig kayo mga ingay. Hindi ko po yun makokontrol. Ang mahalaga yung reading. Makarelate kayo, makaresonate kayo. Ayan. We do have the hanged man. Hanged one. Ay talaga naman, may taong naghihintay sa'yo. Ito yun. Taong parang tanga lang. Kasi maaaring wala naman siyang aksyon na ginagawa sa'yo. Ngayon, hintay-hintay siya. Ayan Temperance. Sagittarius energy. Cancer, Scorpio, Pisces with the 4 of Cups. Lungkot na lungkot talaga naghihintay, nag-aabang with the 8 of Cups. Maaaring nakikita niya na lumalayo ka. Concentrated ka sa future mo, pero siya wala na, ganun. Tapos, kung naghihintay pala siya, gumawa siya ng movement. Hindi pwedeng siya yung hintay ng hintay. Ano te? Nakaraan na ang Pasko't Bagong Taon, wala pa ring movement sa person mo. Tapos ang action niya lang maghintay. Ang sarap sungal-ngaling yung person mo sa totoo lang.
O, pwede, pero ikaw, concentrated ka talaga sa, pwedeng magaling ka naman talagang klase ng tao. Yes, class A. Ganun. Ano ba yan? Nakakaubo. Anyway, maaaring ikaw ay, yung iba professional, or could be this leader, or basta magaling ka lang talaga magbigay ng payo sa iba. May nakikita ko ditong balat, pwedeng ikaw ay may balat. Mapasaan man nakalagay ang balat na yan, mapamaliit, mapalaki, brown, may buhok, or maliit, pwedeng ganyan. Kahit ano, basta may nakikita kong balat. So, ikaw itong may balat, or dumi na nag-anyong balat, this could be your reading. Ano ang nasa isipan yung dalawa ng person na ito? The Empress. Siyempre, kayang-kaya mo sarili mo, nasa isip mo, bala ka sa buhay mo, kung kaya mo din, wag, hindi kita kailangan, ang ganda-ganda ko, ang pogi-pogi ko, hindi kita kailangan, that's your energy. Okay? And one more. No, the Six of Cups. Oh, yeah, ikaw muna itong bigay na bigay sa iba ng tulong. Pwedeng meron ka mga batang tinuturuan, or medyo bagets, teenager, pwedeng ganyan. May mga advice kang binibigay sa kanila. Or yeah, with the Ace of Wands and the Page of Swords, more on mga hangarin mo sa buhay ang pinagpupukusan mo ngayon. Ang taray mo, talagang hindi mo pinapansin yung person mo, talagang walang yung iba sa inyo walang imikan. Ano naman ang energy ng person mo na nasa isip niya? Siyempre itong person mo with the Page of Wands, Two of Wands, Knight of Wands. Wands is all about action. Ang problema, bottom of the deck is the Ace of Swords. This is all about mind. Kung ano nasa isip niya. At yun naman talaga ang question natin. Anong nasa isip niya? Nasa isip niya gumawa ng action. Nagpaplano siyang either mag-travel or mag-message sa'yo. Nakakaubo yung part na yun. Message? Nasaan na? Nga. Ganon. Ano, iisipin mo lang na mag-message? Nasaan na yung message? Abang ka ng abang. Iba sa inyo, pwedeng hindi ka na rin naman nag-aabang. Pero just in case lang, ang tagal na ha. Nakakainip na ha. Dami ko na nabigyan. Yung iba sa inyo, dami mo nang nabigyan ng advice. Visit na person, ito nakaka-stress. Okay. Hindi kasi siya, alam mo, hindi siya sigurado. Una sa lahat, anong sasabihin niya? Pangalawa, kung mag-message siya para saan? Alam mo yun? Yung parang kung mag-message siya, kailangan may dahilan. Nakakaupo talaga, wait lang. Okay. Okay na. Nakaka-stress yung pag-ububo na yan. Kasi ang lamig Anyway. Anong emotion ninyo sa isa't isa nitong person na ito? The King of Pentacles is here. Isa pa. Teka lang. Wait lang ha. Hindi ko abot maiksi ang bias ko Anyway. Okay. Ang focus mo, ang emotion mo ngayon, nasa mga plano mo. Pwedeng with the world, sinasarado mo muna ang pintuan dito sa taong to kasi ang focus mo ay ang pera mo with the Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwede may mga iniisip pa kang pagkagastusan or kung hindi investment para doon sa iba, may kinalaman sa career. Okay? More on money. And with the Eight of Swords, yeah, this is you. Nagmamatigas, pigil-pigil pag may time sa emotions na nararamdaman mo sa person. Kasi hello, te! Wala naman talaga napapala sa kanya. Anong gagawin ko? Diba? That's your energy. Ang gagawin ko, wala naman talaga ako napapala sa kanya. Hindi na mag-focus na lang ako dito sa finances ko o sa mga taong may problema. Kasi hindi mo masolusyonan yung problema mo sa kanya. Kaya problema ng iba yung kinakalkal mo. Yes, may pagpakakalkal. Mga chismoso. Marites, ikaw ba yan? Nakikinig ka rin naman sa mga problema ng iba, tapos chismis, tapos advice konti, tapos biglang sa isip mo pag alis ng kausap, talaga, ganun pala siya. Ang kulit ang energy, no?
Anyway, anong emotion ng person mo para sa'yo? Emotions ng person mo para sa'yo. We do have here the High Priestess, the Queen of Pentacles. Clarify lang natin. Isa pa. Clarify the High Priestess and then the Queen of Pentacles. Page of Swords, bottom of the deck. Ay, the Chariot. Okay, you're dealing with someone na medyo mature. Okay, pwedeng mature kasi marami ng wrinkles, medyo papanot na ganun. Anyway, pwedeng this is a soulmate connection. Alam mo, malakas ang pakiramdam mo at ng person na ito pagdating sa connection, pakiramdam niya mahal mo siya. Talaga ba, te? Ikaw po talaga yung pinakiramdam, ah. Ganyan-ganyan ka lang, alam ko, mahal mo ko eh. Oh. Kaya nga nakakaisip pa siya mag-message sa'yo kasi baka naman. Baka naman hindi mo pa siya binibigyan ng na regalo ng Pasko. Baka pwede pang humabol. January pa lang naman. Ano ba yan? Anyway. Pakiramdam niya mahal mo siya. Okay, mahalaga ka dito sa person na ito. And with the Chariot, pakiramdam niya, pwedeng nagpo-focus ka lang sa trabaho mo, sa career. Ano ba to? Yung person manghuhula ba ito? Hindi, sa totoo lang, pwedeng nakikita niya nagpo-focus or nararamdaman niya nag-focus lang yan, busy-busyhan lang yan, stability. Pero deep inside, mahal niya ako. Mahal niya ako. Talaga ba, te? Eh, ikaw. Dapat ginagano mo yung person. Pakiramdam mo pala mahal mo ko, eh, ikaw. Bakit di ka mag-message? Ganun ang energy ng person mo. Kasi may pag-iwas. Ayan o. Kasi may 3 of Swords and the Page of Swords. Pwedeng may third panty. Kaya umiiwas yung person mo. Ang taray! Ang taray. Oh, what will happen in the near future? Motor, ano ba talaga? Gusto mo ikaw ang i-reading ko dito? Pero bago kita i-reading, talagang didik-dikin muna kita. Nakaka-stress yung tambutso na yan, ah. Anyway, sorry about that. Nanggigigil ako dun sa motor na dumaan. Kung makabirit. Alam mo yun? Nakakaiyam mo. Anyway. Okay. In the near future with the 6 of Pentacles, the 10 of Swords, one more card. Ay, meron kang mga bagong tutulungan. Galing-galing mo talaga. Ang dami mo tinutulungan, ha. Kung hindi sa advice, pwedeng may kinalaman din sa pera. Pagdating sa person mo in the near future, tinatapos mo kung ano man ang meron sa inyong dalawa. Taharay, anong meron? Pwedeng completely kinakalimutan mo yung person mo kasi with the Fool and the Hermit, ayan, dalawang major arcana. By the way, nakaamoy ako ng pipino. This could be a reading. Or suka. And with the Fool and the Hermit, yeah, mas nakikita ko na nanahimik ka, focus ka sa mga bagong journey ng buhay mo in the near future. At saka meron kang mga taong tutulungan in the near future. Pwedeng magbigay ka ng idea sa kanila. Ayan ka na naman eh. Makikimarites ka na naman in the near future. Ngayon pa nga lang ginagawa mo na nga na nakikichismis tapos a-advisean konti. In the near future, ganun pa rin. Ganyan ka na talaga. Wala na akong magagawa sa'yo. Talagang ikaw ay dakilang chismusa. Anyway, in the near future, ano naman ang nangyayari sa person mo? Wala masyadong ganap. Ano ba yan? Ayan na! We do have here the Tower. 10 of Pentacles. 9 of Cups. O, 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. O, nakikita natin. Nakikita mo naman ang the Tower. That means ending. Kalimutan mo na itong hinayupak na ito. Ibig sabihin, in the end, walang nangyayari sa inyo. Ito na yon, tapos na kayo in the near future with the 10 of Pentacles. Ayan, number 10 is an ending number. Okay? Tinatapos na niya, ipinagpapaubaya ka na niya sa iba. Or kung ikaw itong in a relationship na, pwedeng ipinapaubaya ka na niya sa kanya. Sakit. And then with the 9 of Cups, ino-open ang person mo. Pwedeng ikaw to or yung person mo ang ino-open ang sarili nila sa iba. Walang nangyari. Hindi masaya. Napakalungkot ng ending, kamatayan, te. Wala nang mangyayari dito. Anyway, I'm happy for you. Kasi nakikita natin na nagiging mature ka sa connection, sa sitwasyon, and with whoever
King of Wands and the Ace of Cups. New love ito, te. Kung mawawala man or matatapos man ito, may new love na dumadating sa'yo in the near future. That's it for now. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot Madam TV, Virgo Philippines, Topic Apple TV, Water Sign Philippines. I love you all guys again. And babush.